ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Halina at atin ang panoorin. Anong pinakita natin? Yung pong sinasabi po nilang iniisip ng Diyos na hindi pa raw iniisip Hindi ng pala tao. iniisip, samantalang nasa Alam pa raw Biblia, ng Diyos. iniisip na. Opo. Oo. Sige, tuloy natin. Meron pa ba kapatid na technician? Meron po tayo. Alam ng Diyos na ang tao ay magkakasala. Kaya nga, bago pa nilalang ng Diyos ang tao, ay kanyang pinanukala na ang kanyang pag-uukulan sa tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siyang itinalaga ng Diyos para tumubos at maging tagapagligtas ng tao. At inuulit-ulit natin sapagkat para mo nang naririnig ang imamatwid ni Mr. Eliseo Soriano. Kaya lamang anya nalaman ng Diyos sapagkat iniisip na ng tao, hindi pa nga sila pumapasok doon sa lupain ng pangako Opo. Nung bang sila bago pa pumasok sa lupain ng pangako, iniisip na ba noon ng mga Israelita na sila itatalikod? Hindi pa. Naganap ang pagtalikod nang sila nangunguna. Iniisip na nga nila Nasa talata. Iniisip na nga nila nasa talata. Basahin nga natin ulit, kapatid na Willie. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi, sapagkat hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi, sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. Iisip na nila, inaakala na nila, ngayon pa ang sabi ng Diyos. Apo. Kaya itong skabularan, di natatakot palitan yung nasa Biblia. Oo nga po. Kasi ang pinipunto nila, tinututulan nila yung sinasabi natin, na ang Diyos merong hindi pinakikialaman sa tao. Apo. Na ang tao, binigyan ng Diyos ng free will. Kaya hanggang hindi ka namimili, hindi ka nagdidesisyon, naghihintay ang Diyos kung ano ka talaga. At hanggang hindi ka niya nasusubok, hindi niya nalalaman kung iniibig mo nga siya ng buong puso't buong kaluluwa. Yun ang sinasabi sa Biblia, di ba? Opo. Ganyan naman ang nangyari kay Abraham nung ibibigay niya o ihahandog niya si Isaac. Sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong buhatin ng iyong kamay sa bata sapagkat talastas ko ngayon. Kailan niya natalastas? Nung talagang makita niya ang pruebang si Abraham talagang handang ibigay yung kanyang anak. Hindi ba kapatid na Joseph? Opo. Yan nakasulat sa Biblia. Kaya ngayon, ang ating binibigay sa kanilang duda, kung alam ng Diyos ang lahat ng ipapasya ng tao, alam niya na beforehand. Ba't naman alam pala naman ng Diyos, kapatid na Joseph, na si Judas pala naman pag-Judas ay hindi na talaga susunod. Ba't isinama pa, Panggulo? Ganon? Ha? Bakit? Alam naman pala ng Diyos ang tao'y magkakasala. Bakit pumayag pa siyang ang tao'y magkasala, kapatid na Diyos Hindi ba? Opo. Dahil sa kasalanan nga maraming pastor na nagpakwarta sa reliyon kung alam pala naman ng Diyos, ba't pumayag pa siya? Imagining you can just imagine how many people were lost. How many souls will go to hell? Alam naman pala ng Diyos na may lilitaw ng mga bulaang propetang kasama ng kabularan. Bakit hindi pinigilan agad yan, di ba? Yun. Yun ang punto ron. Kaya lang, ang Diyos, meron kasing hindi pinakikialaman. The principle is,
binigyan niya ang tao ng kalayaang mamili ng mabuti at masama. Opo. Ngayon. At hanggang hindi ka pumipili, pinapayagan ka ng Diyos kung anong gusto mong gawin. Oo. Pagka namili ka na, saka kanya itutuwid. Ba, pinili mo sumunod sa kanya, tutulungan kanya. Pag pinili mo naman na siya, labagin mo, tatalikod ka sa kanya, pababayaan kanya. Ganun lang ganyan, kapatid na Joseph. Opo. Kasi pinalilitaw nila, hinahamak daw natin ng Diyos pag sinabi nating hindi agad alam ng Diyos yung ididesisyon mo. Paglapastangan daw yun sa Diyos, kapatid na Joseph. Samantalang ang Diyos mismo may sabi, itong ginagawa nitong ilang mga Israelitang ito, hindi ko ito iniisip. Hindi ito pumasok sa aking kaisipan. Alam niya o hindi? Hindi po. Hindi niya nga iniisip man, hindi niya inutos kapatid na Joseph. Opo. Pero tutuloy natin yan, ha? Tuloy muna natin yung kanila sinasabi. Dr. Eliseo Soriano. Ito pa po ang katibayan na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Babasahin ko po sa inyo ang awit 139:16 hanggang 17. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay, Yahweh, di ko kayang mataho ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Maliwanag po sa talatang ito na alam ng Diyos kahit ang haba ng buhay ng tao katulad ni David. Hindi pa man Isinisilang. Hindi pa man isinisilang. Hindi po ang sa kanya po. Wala namang usapan dyan, wala kang puntos dyan. Nakasulat sa Biblia. Nakatakda sa tao mamatay na minsan. Ang Diyos ang nagtatakda. Natural, alam niya kung kailan mamamatay isang tao. Alam ng Diyos kung ilang araw o ilang taon ang alatid sa buhay ng tao, kapatid na Diyos. Hindi Opo, ba? tama po. Wala namang point of argument dyan Pero yung gagawain mo within dun sa period na Pero yun, yung gagawin mo, doon sa period na yun, binigyan ka ng free will. Kung anong gagawin mo ron, pwede kang lumabas, pwede ka naman na sumunod. Ayan lang, Ayun. yung possibility, yun ang hinihintay ng Diyos What will happen, di ba? No? Hindi ka niya pinangungunan dahil ganito, kapatid na Joseph. Malaking irregularidad pagka ikinarga mo, alam na ng Diyos lahat ng gagawin ng tao Bakit? Diba? Bakit po? Malaking irregularidad. Bakit? Tinan mo tatawagin ka niya. Alam naman pala niyang ma-impyerno talaga pupuntahan mo. Ay bakit naman? Alam niya naman pala, mapapahama ka rin lang pala. Ba't ka pa niya tatawagin? Opo. Kung alam niya naman talagang mapapahama ka. Kasi, ang nagdidestino sa'yo ka sa kapahamakan, yung iyong pagsunod at iyong pagsuway. Yun ang nagdidestino sa'yo sa kapahamakan at saka sa kaligtasan Yun ang paraan ng Diyos Kaya nga hindi ka niya nga pakikialaman dun kung anong gusto mong gawin dun Di ba? Kasi lalabas, walang sense kapatid na Josel Walang sense Alam na pala ng Diyos lahat ng bagay. Alam niyang mapapahama ka na. Bakit naman ikaw sasabihin pa niya sa Biblia, gusto niya lahat ng tao maligtas? Gusto pala niya lahat ng tao maligtas. Alam naman pala niya may papapahamak na. Si Bulara naman pala ipapunta ron. Oo. Alam naman pala niya, pahamak na si Bulara. Sasabihin niya pa na, gusto niya lahat ng tao maligtas. Hindi ba lalabas nonsense yun? Opo. Sana, sinabi ni Pablo, alam ng Diyos na konti lang ang maliligtas. Ganon. Di ba? Hindi niya dapat sabihin na ang gusto niya, lahat ng tao ay maligtas. Dahil it will contradict to the truth. Opo. It will contradict the truth na talagang hindi naman pala lahat ay maliligtas alam naman pala ng Diyos na hindi lahat ay maliligtas. Ba't sinabi pa ni Pablo, gusto niya lahat ng tao ay maligtas? Kasi nag-iiwan nga ang Diyos ng desisyon sa tao. Opo. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. But in reality, may tao ayaw maligtas. Opo. At yun ang hinihintay ng Diyos. Yung desisyon mo, kung gusto mo maligtas, kung gusto mo sumunod, maligtas ka. Kung ayaw mo sumunod, mapapahama ka. It depends on you. It is not for God to decide.
Yung desisyon mo, yon ang hindi pinakikialaman ng Diyos. Maliwanag ba, Kabularan? Sabagay, hindi naman talaga liliwanag yung utak mo. Sige, tuloy natin. Isip, hindi alam ng Diyos. Ay wala pa ngang isip Isip, hindi pa isinilang eh. Hindi pa isinisilang ito eh. At ang lalim ng pag-iisip ng Diyos, sabi nga po ni David, hindi niya natatao. Si David na mismo yun, kapatid na rin eh. Isipin mo, si Eliseo Soriano lang. Tinatawaran niya ang katalinuhan, ang kakayahan ng ating Panginoon Diyos. Isa sa mga batayan niya na atin din pong susuriin. Tinatawaran Genesis daw natin, kapatid na Joseph, yung kakayahan at kaalaman ng Diyos. Ano? Oho. Ikaw lang ang may sabi niyan eh. Wala kaming tawa dahil wala naman kaming ipagtatawad. At dun po sa kanyang ibig i-drive, kapatid na Eli, lumalabas si David hindi pa isinisilang kung kasama na dun yung mga aktibidades. Wala pa nga si David paano magkakaroon ng isip yun? Alam na daw ng Diyos ang iniisip ni David. Kahit Wala pa hindi pa siya. isinisilang. Wala pa nga Paano mag-iisip yun? Paano mag-iisip yun? Wala pa siya. Kiti-kiti, alam. Paano ba namang isip meron si Kabularan? Saka Meron ba Brother namang Danny, isip yun? Danny, Oh. kung atin pong susundan, Brother Eli, yung talatang ibinigay po nila, 139 ng awit. Hanggang 17 yan. Apo. 17. Punta po tayo sa 23, Brother Eli, Ah, Brother sige. Danny. Ito po sabi ni Haring David, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Ayun. Para malaman ng Diyos, aalamin muna niya. Apo. Susubukin muna niya. Apo. Ayun. That confirms our former claim na Hindi pa niya alam. hindi pa niya alam. Opo. Hanggang hindi siya sinisiyasat. Opo. Pero hindi si David ang aalam. Opo. Ang claim naman itong The Big Three, hindi pa isinisilang si David. Alam na. Alam na ng Diyos. Ano ba kayo? Alaga kayo. Lito-lito kayo talaga. Hindi pa raw ipinanganganak. Ano siya sabi? Alam na iniisip ng Diyos ni David, hindi pa pinanganganak. Paano iniisip? Hindi pa naman nakakapag-isip yung hindi pa pinanganganak. May alam pa ang puso yun. May alam ang isip pa yun. Ang totoo nga, kapatid na Dali, kahit na ipanganak ka na, di ka naman agad makakapag-isip eh. Until after you reach the age of reasons. Ang tawag doon, age of reasons. Na nakakapag-isip ka na. Eh, pag bata ka, no, 7 taon ka, gusto mong galit ka. Kung gusto mo, ayaw mo pumasok, hindi ka papasok. Walang reason doon, basta ayoko. O yan ang sabi ng bata. Diba? Pero merong age of reasons wherein, doon mo napapangatwiranan na kung ano yung ginagawa mo. Kaya hindi ko pinanganak ka na, nakakapag-isip ka na. Much more, yung hindi ka pa pinanganak, paano ka nag-iisip nun? Matindi ito. Parang yung ano yan, kapatid na Joseph. Ano? Tula nila eh. Ganda. May tula din ako eh. Ano? Ako ay may manok. Balahiboy itim. May 3 alaga. Ubo din ng dilim. Ay nako. Wala itong maituturo mabuti, kapatid na Joseph. Wala, ano ba? Wala na bang mailalagay ang inyong central ng may sense naman kahit pa paano? Parang di naman masyadong kahiyaya kayo. Eh, naku po, si Kabularan palpak itong mga pinagsasabi ninyo humirit pa sila meron daw tayong sinasabing batayan tuloy po natin siguro ito para nang sa ganun lalong masaya. Kapatid na Mel. Yan niya, na atin din pong susuriin, Genesis 22:12. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Ang talatang ito raw po ay nagpapatunay na merong hindi alam ang Diyos. Doon siya nagbibigay diin. Talastas ko ngayon. Konklusyon. Baguan niya yun, Hindi pa alam. talastas, hindi pa alam ng Diyos. Yun ang walaw sa talata. Kaya Konklusyon. mga magulang, mga kaibigan, ay nakakatawang, nakakaawa itong si Mr. Eliseo Soriano. Pagbabalingon tayo sa ibang salin, ito po ang nakasulat sa magandang balita at Biblia. Huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya
ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Dito po naman, ang pagkakabanggit na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos. Doon po sa dating salin, ang nakasulat, talastas po ngayon. Napatunayan ni Abraham sa Diyos, nakahanda siyang sumunod. Ang pakahulugan ni Soriano, hindi alam, noon lamang nalaman ng Diyos na si Abraham pala ay susunod sa kanya. At sila yung kapatid na yun eh. Pumunta sa magandang balita din dyan, no? Opo. Ang nakalagay sa magandang balita, naipakita mo na. Nakita ba? Nakita. Kailan nakita? Noon. Naipakita niya. Oo, doon mo maipakita. Doon maipakita. O kahit saan mo dalhin, yung wari ng diwa nun. Opo. Nung hindi pa niya naipakikita, hindi sinabi ng Diyos, hoy, kitang-kita ko na. Hindi ganun. Ngayon, naipakita mo na. Naipakita mo na. Sabi ron, di ba? Babasahin natin, ha? Eto. Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siya saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos. Di ba ito yung lang dito NANG, pang-abay na pamanahon? Nga po. Adverb of time. Di ba? Naipakita mo ng kailan nakita? Nung gawin mo na. O, nakita. Naipakita na. Kanino? Nakita ng Diyos. Opo. O, di nalaman na ng Diyos. Hindi ni Nakita Abraham. mo na. Anong panlalabo gagawin mo, no? Pero, meron po siyang doon sa talata po doon daw tayo nagkukubli, aligasyon daw. Ibalik natin ng konti, Brad Josel, yung sinabi ni Bularan. Kinontra na yung talata, ibalik pa natin. Naipakita na. Naipakita. Hindi si Abraham ang nakakita. Opo. Ang Diyos ang nakakita. Naipakita sa kanila, lumalabas si Abraham ang dapat makakita samantalang ang sabi ng Diyos kay Abraham, naipakita mo na. Hindi siya nakakita. Di ba, kapatid na Joseph? Opo, pwede na ba natin i-play back? I-rewind niya? Ay nakakatawang, nakakaawa itong si Mr. Eliseo Soriano. Pagbabalingon tayo sa ibang salin, ito po ang nakasulat sa Magandang Balita Biblia. Huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Dito po naman, ang pagkakabanggit na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos. Doon po sa dating salin, ang nakasulat, talastas ko ngayon. Napatunayan ni Abraham sa Diyos, nakahanda siyang sumunod. Ang pakahulugan ni Soriano, hindi alam, noon lamang nalaman ng Diyos na si Abraham pala ay susunod sa kanya. May ano nga ba ang tawag ng kapatid na Josel? Mabuti po, tawag mo doon. Dahil kung alam naman na ng Diyos, ba't kailangan pa naman si Abraham mula doon sa lugar ng kanyang tahanan, umakyat pa sa bundok ng Moria at magdala pa ng gatong at saka ng isasama niya si Isaac. At biro mo naman pighati ng kalooban yung dala ni Abraham na yun. Opo. Kaisa-isa niyang anak mahihingi pa sa kanya, di ba? Opo naman. Hindi naman ganun ang Diyos. At yun naman kaba ni Isaac na yun nung nakataas na yung sundak biro mong takot ang nalikha nung kay Isaac. Siyempre po. No. Pala alam na ng Diyos ba't meron pang ganun? Di ba? Ibig lang pakita ron talaga sa pangyayari at sa logic na gusto ng Diyos makuha ang talagang stand ni Abraham. Di ba? Opo. Kaya nung naipakita niya na, naipakita mo na. Hindi sinabi ng Diyos kay Abraham, nakita mo na. Hindi. Naipakita mo na. Kanino pinakita? Sa Diyos. Di ba? Nakuha niyo ang punto na yan, kapatid na Joseph? Maliwanag po yun. Hindi sinabi ko, nakita mo na. Ay, nako. Ayan. Ako po. Kaya dyan sa mga yan, Kabularan, talastas mo na ba ngayon? Na hindi biro ang iyong pinapasukan. At marami pa po yan, mga kababayan. Sa mga susunod na mga araw, marami pa. At Ang pakikipaglabang ito, hindi naman sa laman at dugo, kapatid na Willie, yung sinasabi sa Epeso, di ba? Yan po'y nasa 6 at 12. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng
kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kaya ang pakikipaglaban, hindi laban sa laman at dugo. Hindi naman ito physical na laban o kaya sabunutan o kaya character assassination na kagaya ng ginagawa nitong magkakabarkadang ito. Ano? Sukat ba namang yung hindi naman natin sinasabi iaatang sa atin. At pagkatapos kung tumawag pa mga blata raw ng bagoong nawalan laman ko si kapatid na Danit, kapatid na Resti. Ano? Alam mo, yung sinasabi ng Biblia, ang pakikipagbaka hindi laban sa laman at dugo. Apo. Ano? Hindi pantao itong laban na ito. Ito'y laban ng katwiran. Kaya hindi dapat ini-involve yung personal ng isang tao, kapatid na Joseph. Opo. Yan ang aking pananaw dyan. Ngayon, Yun po ang... ang katakata binasa ba naman yung libro ni Armstrong na Mystery of the Ages ba yun? Opo. Kami na biri pagkatapos basahin ito kasi si Soriano ano mali ko rin sa binasa mo Armstrong, kung di ba naman ikaw may diferensya, no, kapatid na Joseph? Ba't yung pagkabasa mo nun akong bibirahan mo ng sisi? And ibig lang sabihin, wala sa sarili itong ating mga katungkali. Pero hindi naman tayo susuko. Hanggang meron tayong buhay, lakas at liwanag ng kaisipan, ipinagkakaloob ng Diyos, we are ready to answer lahat ng accusation sinasabi sa atin, kapatid na Joseph. Opo. Pati yung patutsada nila sa utang at kung ano-ano pa. At hindi pwedeng hindi po natin sagutin, Brother Eli. We are ready. Sabi ko nga Okay. sa'yo, even if it will be the first time that I will hear those accusations, Sige. nakahanda naman ako na sumagot lahat Opo. At, tayo naman kasi hindi pa sinasagot nila kabularan Siguro wala pa silang script dahil hindi sila makasagot na wala. Medyo mabagal yung kanilang script writing. Mabagal na Joseph. Oo. Kasi lahat ng yan iniimbento yan Iniimbento yan, mga pinaparatang sa atin. Ang totoo, marami na tayong tinatanong sa kanya, di niya nasasagot. You can just review it to give them di ba meron kang mga sinasabing hindi nila sinasagot? Opo, napakarami po niyan, Brother Eli. Kagaya lang Isa-isahin natin. kapatid na Willie, yung sinabi nila kabularan na si kapatid na Lunis ito, sabihin nila nung mag-umpisa sila. Sabi niyo, si kapatid na Perez ay naggaya ng picnic. At pagkatapos yung mga niyaya raw ba naman sa picnic kinuhanan daw ng litrato. At ipinadala sa sentral at sinabing yung mga yun ay mga namisyon, mga nakumbirti ni kapatid na Perez. Como yun daw ay pandaraya, natiwalag daw si kapatid na Dahil Perez. daw sa pandaraya. Dahil sa pandaraya. Inakusahang mandaraya si kapatid na Perez Opo. nitong tatlong mokong na ito. Ngayon, inihingi ko, asan yung circular? Asan yung ebidensya na si kapatid na Perez natiwalag dahil ng daya? Dahil lang alam ko, kapatid na Joseph, Opo. ever since, ang kapatid na Perez hindi tiniwalag, lumayas dyan. Actually, yung asawa ni kapatid na Perez ang dating talagang Iglesia ni Cristo. Oo. Si kapatid na Eugenia de Perez. Pero, si kapatid na Perez naanib dahil doon sa asawa niya. Ngayon, nung matuklasan ni kapatid na Perez ang mga katiwalian dyan sa loob ng iglesia na yan, ay, ang ginawa ni kapatid na Perez, lumayas. Kaya siya itiniwalag after that. Pero hindi siya natiwalag dahil sa gumawa siya ng kalukuhan. Oo. At yun nga, at ang particular pa nga po, Brother Eli, yun daw ay naganap daw yun sa Maragondon, Cavite. Ay, nako. Pero ang totoo niyan, eto, meron tayong hawak dito, kapatid na... Napasugo. Opo. Napasugo. Pakibasa yan. Para mapatunayan lang natin na sinungaling itong tatlong... Sinasabi po, Brother Eli, nila na si kapatid na Perez daw po hindi ordinaryong manggagawa. Hindi na ordinadong manggagawa, no? Kumbaga, parang tapon-tapon lang, panapal-butas. Opo. Pero sa pasugo nila, mababasa mo, hindi ganon, ano? Ano po ba sinasabi diyan, Brother Joseph? Ito po ay ating makukuha sa Pasugo, Abril 1995, Volume 47 at number 4. Dito po sa pahina 15 ay ganito po ang sinasabi. Ayun ang kasaysayan ng lokal ng Baras, distrito ng Rizal. Yan, dito po. Sa kabila ng kanilang palalong kapangyarihan noong mga panahong iyon, ang mga pag-uusig ng Iglesia Katolika ay hindi nakapigil sa pagsulong ng Iglesia ni Cristo sa
sa Baras. Sa kalooban ni na Celedonio at Victoria Mendoza, sa may daang Burgos, idinaos ang unang gawain. Yaon ay binuksan ni Nicolas Perez. Pero meron dito naka-closing parenthesis, natiwalag ito. Niya siya ring unang manggagawang destinado ng Baras nang ito ay maging lokal na noon ding taong yaon. O, tinan mo, ang nag-inaugurate pa nga pala ng lokal ng Baras eh. Ito'y sa Rizal. Si kapatid na Nicolas Perez. Hindi sa Cavite yan. Ah, hindi. Hindi. At sila pala, nagtataka naman ako dito sa mga ito, Brother Eli. Si kapatid na Perez daw po, hindi ordinadong manggagawa. Ay, bakit ito yung tagapagbukas ng isang panibagong lokal? Kagaya nitong sa Baras. Ito, papakita raw natin. Yan, dito po yan. At kung hindi naman kapatid na Josel ordinadong manggagawa, napaka-inutil naman ng pamamahala. Nagpapabukas ng isang distrito o ng isang lokal sa hindi naman ordinado at lumalabas ay voluntaryong sarili lang o ano tawag doon? Alsado presentado. Lalabas yung pagkakabukas ng lokal ninyo, walang basbas ba ng pamamahala sa inyo? Walang bisa. Walang bisa. Dahil lang sabi ninyo si kapatid na Perez hindi ordinadong manggagawa. Tingnan nyo yan. Bakit ganyan ang asal ninyo? Kami nagtatanong lamang. Pero ang ating hinihintay na ilitaw ninyo sa amin, yung inyong sinasabing na-circular si kapatid na Perez dahil doon sa ginawa niya dyan sa Maragondong, Cavite, Kabularan. Bukod pa dyan. At nasaan yung litrato? Nasaan yung litrato? Nasaan yung picture? Sabi mo pa, pumirma si kapatid na Eli sa isang kasulatan na ang sabi doon sa kasulatang yon, si Levita Gugulan na ang magpapatuloy ng pangangasiwa sa iglesia ng panahon na si kapatid na Perez Luz ay umanaw. Nasaan yon? Original document, ipakita mo. Sabi mo meron kayo Asan? Wala. Hanggang ngayon, yung banal na halik, kapatid na Dani, ay hindi po naman ipinaliliwanag ng kampo ni Kabularan. Tayo lang daw ang hanap ng halik. Sabi, kapatid na Jordan, mahilig daw ako sa halik. At ang hinahanap ko ng halik na may malisya. Sabi ko, ang dudumi ng kukoto nito magkakabarkadan to, no? Mula kay Bularang, gayon Ramil, hanggang yung sila si Panusilio, yung ano na yun. Dahil sagot ng isa, nagtataka naman ni kay Soriano, ba't hawak ng halap ng halik? Ang mahilig ka sa halik yan, sagot naman ng isa. Sabi naman ng isa, yun ay kang halik na may melisya. Hindi malisyoso kayo. Sinasabi natin sa kanila, nasa Biblia, na ang utos na magbatian ng banal na halik. Ayun, kapatid na Joseph. Hindi nila pinaliliwanag. Tapos ito, ipinaangkin nilang salita sa inyo, Brother Eli, na yung ibong mandaragit, ang sabi niyo raw, yun ay ibong tao. Taong ibon. At sinabi pa raw kapatid na Josel ng kapatid na Eli na si Kristo raw ay inahing manok. Yung pakpak ng manok, kinuha sa manok, ikinabit daw sa Panginoong Kristo. Pero ang matindi yung pinakahuli kapatid na Josel kanina, yung pinangangalanda kanilang 3 sulat na di umano. 2 lang. Opo, 2. Yun na may nagbulong sa akin ngayon lang. Hindi Xerox copy lang yung hawak ng isa. Oo nga naman, hindi nila ipinakita yung kung ano yung nasa isa. Ang ipinakita lang niya, yung nakay Kabularan Saka Brother Danny, kung talaga nagtatapat yung grupo na yan, sabi nila, yun daw ay galing sa mga miyembro natin na lumipat sa kanila. Ba't hindi binanggit lang pangalan? Sino Wala naman sinabi na ito'y galing dyan sa kay ganon, Pero talagang itong mga ito, mga alanganin talaga, meron nag-text sa akin kanina sabi sa akin, wag nyo na ikang pasinin yung 3 na yun. Kasi para lang kayo sumasabon sa kalbo. Ano ba yun? Spiritual ba yun o physical? Yun po sabi sa akin, Brother Eli sa text Huwag na raw natin patulan dahil sa physical siguro, kapatid na Willie, wag na lang, kawawa naman. Talagang pag physical, hindi naman ganun ang usapan, sabi ng kapatid na Eli. Talagang walang kwentang sumabunot sa kalbo kung physical, pero ang usapan dito ay spiritual Kailangan natin sagutin. Dapat patunayan natin talagang spiritual, may kalbo talaga. Talaga po bang ganun? Yung Santa Cena ninyo, kumusta na? Ayaw nyo ba talagang gawin ng gabi yan? Morning glory raw. Morning glory. Ito 3 mokong na ito kung mag Santa Cena sa umaga, naka-evening dress
Talaga kayo. At nasaan, Brad Josel, at asan sa Biblia yung termino, at ang termino, nalalaman mo. Nasaan yung mo? Oo. Napakarami na eh. Nagkagaya lang nung tinalakay niyo ang Miski sa Diyos, hindi natatakot eh. Opo. Alam mo kung bakit? Bakit naman? Sinisiraan na tayo, pati yung Biblia sinisira rin eh. Nga po. Ang sabi, sinusubo kayo ng Panginoon Diyos upang maalaman. Ba't nilagyan ng mo? Upang maalaman mo. Ito si Bularan eh talaga walang katakot-takot sa Diyos. Wala. Talagang. Yung ba namang wala namang mo, para palitawin lang yung kanilang tsope, yung salitang upang maalaman, dinuktungan ng mo. Nalilitaw ang makakaalam yung tao. Samantalang doon, upang maalaman niya, di ba? Pang maalaman nung sumusubok. Kaya nga wala namang mo ron eh. Dinagdaga ng mo, di ba? Mabigat-bigat yung dagdagan mo ng ng mo yung kapatid na Diyos. Di bali na sanang yung salita natin dinadagdagan niya at binabawasan wag lang yung salita ng Diyos eh. Yung salita ng Diyos may dagdagan mo pa talagang wala kang takot kahit kang ino. Dahil kung yung Diyos ginagago mo, yung salitang nakasulat, lalo mong gagaguhin yung ibang tao. Kapwa-tao. At ang isa pa po diyang kapansin-pansin, yung nasa Deuteronomio 31:21, kapatid na Josel, binasa ng kanyang kasama ni Panoncilio, sapagkat doon nakikita ko, nalalaman ko, bigit ko mo lang, ang inyong iniisip. Aba, ng paliwanag eh. Hindi pa iniisip. Hindi pa. Parang president. Doon sa nakasulat, iniisip na eh. Binibilit na talagang labuin, kapatid na Joseph. Yan ang mga assignment nila yan. Pero actually, kahit di nila sagutin yan, kaya natin sinasagot yan for the sake of our... Alam mo, ako naging para bang instinct na sa akin yung meron akong concern. I have always the concern na mag-isip ng para sa kapwa for them to know the truth. Ano, kapatid na Joseph? Opo. At siguro, ito rin ang napuna ng ating mga kapatid na ini-interview ng Channel 2, ano? Kasi sa kaalaman ng ating mga kababayan, tayo po ay sige, saka na lang yun. Ngayon, ang aking bang concern, kapatid na Josel, palagi, yung walang maiwan na makalalason sa isip ng ating mga kababayan, yung para bang na sa akin yun, na gusto ko pagka may mali, Masagot agad nyo. masagot ko para wag may mailigaw. Opo. Naaawa kasi ako dun sa isa, dalawang tao na maililigaw nitong mga manlulokong mangaral. Marami talagang manluloko yan eh. Ngayon sa ating panahon. Kaya yun ang ating layunin. Hindi tayo nakikipag-away ng personal o anuman, kundi ang atin para lang sumagot. At siguro maganda ngayon, umpisahan na natin, kapatid na Josel. Pakinggan po natin itong unang Korinto 16:1 hanggang 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kaniyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Ang pinatutunog lang dito ni Danny Navales at ni Soriano, yung termino po rito na tuwing unang araw ng sanglinggo. Napaka mandaraya na gumamit ng talata ng Biblia. Isipin ninyo, mga magulang at mga kaibigan, yun lang gusto eh. Yun lang gusto niya na marinig. At saka yung konklusyon niya, tuwing unang araw lang ng sanglinggo. Pero kung babasahin natin ang buo, yung talata, abangan po ninyo, uulitin namin, na ang pinag-uusapan doon sa tuwing unang araw ng sanlinggo, hindi po yung pag-aabuloy, kundi yung pagbubukod ng iya-abuloy. Pabalikan ho natin ang nasa Huli ka dyan, kabularan, huli ka. Huli ka dyan. Ang
pinag-uusapan ni Ika doon ay hindi yung pag-aabuloy. Ang pinag-uusapan daw doon yung pagbubukod. Huwag muna tayo magbasa ng Biblia. I-apply muna natin sa nangyayari, realidad, kapatid na Joseph. Opo. Hindi raw pala pag-aabuloy ang pinag-uusapan doon sa 16:1 hanggang 2. Hindi yung pag-aabuloy ng araw ng linggo. Oh, hindi Yun na. daw ay ang pagbubukod. Ang tanong, bakit kayo may abuloyan ng linggo? Oh, hindi ba? Tanungin mo dyan, kapatid. Andyan ba si Marcos? Meron. Dito po. Tanungin mo nga kung sila nag-aabuloy ang paglinggo nung siya yung manggagawa pa dyan. Oh, kapatid na Marcos. Oh, meron nga po. Maganda ano ba? Huwag mo nang ipakita at baka ano-ano. Ano ba? Kita mo nga. Lumita mo ka dito. Ayun. Tama nyo nga sa set natin ito. Sige, papagsalitain mo. Dahil po Sige. yan ay dating manggagawa sa Iglesia ni Cristo. Yan. Sa Iglesia ni Cristo po, may abuloy na po dyan ng paglinggo Huwebes, Linggo, kahit anong araw, basta may pagkakatipon. Pagka major pasalamat, basta si KRD ang nangangasiwa, kay Martes, kay Miyerkules, pagka nag-ordinasyon si KRD, may abuloyan po yan. Pati ordinasyon may abuloyan. May abuloyan po yan, ordinasyon, Santa Cena. Pagka may pagkakatipon po talaga, kahit hindi linggo, basta linggo, kahit hindi linggo, pagka si KRD nangangasiwa, may abuloyan po dyan. Ayun. Salamat, kapatid na Marcos. Ayun, ganito kapatid na Joseph. Ang pinatutunog niya doon sa 16:1-2, hindi raw abulo yan ang pinag-uusapan doon, kundi pagsisimpan pa lang. Doon pa lang pagbubukod. Pagbubukod pa lang pala, ba't nangungulekta na rin kayo ng linggo? Di ba? Hinagad. Hinagad na. Hindi na makahintay na mabukod Oo. Kaya mabuti, ituloy muna natin bago tayo sumunod sa pagpapaliwanag, kapatid na Joseph. Opo. Ang pinatutunayang maliwanag na maliwanag sa unang Korinto 16:1 hanggang 2, hindi pa pag-aabuloy ang binabanggit doon ni Apostol Pablo, hindi pa akto ng pag-aabuloy, kundi pagbubukod pa lamang. Paghahanda pa lang. Huli ka dyan. Hindi daw ang binabanggit doon sa Korinto ay akto. Hindi pa akto, kundi pagbubukod pa lamang. Ayun nga, tinatanong ko na agad bakit nga kayo may akto na ng pag-aabuloy paglinggo? Kakabularan. Kapatid na Marcos, may akto na ba ng pag-aabuloy paglinggo sa kanila? Meron po talagang pag-aabuloy dyan, kapatid na Paglinggo. 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 Paglinggo po, kay alas 5 ng imedya, paglinggo, kay alas 9 ng umaga, paglinggo, kay alas 12:30 ng linggo, kay alas 3, kay alas 5, kay alas 7 ng gabi, paglinggo, may abuloyan po dyan. Paano naman naging linggo yung alas 7 ng gabi? Paglubog ng araw sa Biblia. Iyan po ang turo sa amin dati. Sa ako pa daw po yan ng linggo. Sa Iglesia ni Cristo, may pagsamba ng alas 7 ng gabi, paglinggo, may abulayan din po dyan. Sa makapit, talagang totoo na. Totoo po. Na may akto na ng pag-aabuloy paglinggo. Alas 5:30 pa lang ng umaga, Brother Eli, may abulayan na po ng umaga dyan. Pag araw ng linggo. Sarado pa palengke. Paano ka makapag-isip kaya yung sinasabi ni Kabularan, malayo sa realidad na ginagawa nila. Ang pinag-uusapan daw sa unang Korinto 16:1-2, hindi pa raw yung akto ng pag-aabuloy. Yun daw yung pagbubukod. Di pagbigyan natin yung kanyang hallucination. Tuloy natin, kapatid. Banggit sa unang Korinto 16:2 na araw ng linggo, hindi pa yun ang aktwal na pag-aabuloy, kundi paghahanda pa lamang. Kailan dapat isagawa yung pag-aabuloy? Meron pong sagot ang Apostol Pablo na mababasa natin dito po sa Hebreo 13:15. Tayo mo na dyan, kapatid na Joseph. Atin mo nang liwanagin yung
yung sinasabi nila na yun daw sa 16:1-2 ng Korinto, hindi pa raw yun ang akto ng pag-aabuloy. Opo. Pakibasa mo nga sa Tagalog, kapatid na Willie. Ganito po nakasulat dito. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Ano ba nakalagay dyan, kapatid na Willie? Period. Yung mic ni Brother Eli. Ano ba nakalagay dyan, kapatid na Willie? Period ba? Period po. Period po. Di, basahin natin na isa-isa, no? Apo. Mas maganda nga sana kung maipakikita sa screen, kapatid na Willie, ano? Sige po, papatutukan Ang po sabi natin. rito ay tungkol ang wika sa ambagan sa mga banal, Apo. gawin din naman ninyong gaya ng inyong utos ko sa iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo. Kailan yung ambagan? Tuwing unang araw po ng sanglinggo. Ano ngayon yung ambagan na yon na gaganapin tuwing unang araw sa linggo? Ano yon? Saan manggagaling yon? Tuwing unang araw ng sanglinggo. Saan manggagaling? Ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparyan ko. Tingnan mo kung gaano kadilim ang kanilang pag-unawa sa Biblia, kapatid na Josel, ha? Opo. Ang utos maliwanag kung paano ang wika yung utos sa iglesia sa Galacia, gayon din naman ang gagawin ninyo sa mga taga-Korinto. Anong sabi? Kailan yung pag-aabulo yan? Tuwing unang araw ng Sanlinggo. Yon. Ang aabulo yan tuwing unang araw ng Sanlinggo. Saan manggagaling yon? Bawat isa ang wika sa inyo, magbubukod, magsisimpan, ayon sa kanyang iginiginhawa. Ayon. Upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. Aba, ito pala para walang ambagan sa pagparoon ni Pablo, meron ng tuwing linggo ay meron ng abulo yan ng kapatid na ito'y nanggaling dun sa kanilang ibinubukod at isinisimpan. Apo. Aba, ito raw linggo pagbubukod pa lang daw yung linggo. Ano, kapatid na Joseph? Opo. Pagbubukod pa lang daw. Paano ngayon magaganap yung abulo yan kung doon pa lang sa linggo magbubukod? Ano ibibigay ng kapatid? Ano? At kailan naman magbubukod? Ha? Apo. At kailan naman mag-aabuloy? Kung talagang hindi pag-aabulo yan ngayon linggo, kailan ibubukod? Natural, kung magbubukod ka, ay kung kailan ka kumikita, hindi ba ayon sa kanyang giniginhawan, sabi ng Biblia. O ngayon, hindi naman definite yung date na giniginhawa. Maaaring Martes may kita, maaaring namang Miyerkules wala. Pero, ang sinasabi rito definido, tuwing unang araw ng Sanlinggo, yung pag-aabulo yan. Ngayon, kaya siya nagkamali, kapatid na Joseph. Opo. Doon sa kanyang banat na, yan hindi pa akto ng pag-aabulo yan. Kundi yan pagsisimpan pa lang. Opo. Magsisimpan pa lang pala pag linggo. Bakit naman sila nangungulekta na rin ng linggo? Opo. O, di ibig sabihin, atat na atat sila. Nag-uumpisa pa lang magsimpay, kinungulekta na. Di ba? Kapatid na Joseph. Ano ngayon ang kukulektahin mo? Sa ibang araw, kung linggo pa lang nag-umpisa pa lang na magsimpan, kinulekta mo na. Ano pang ibang araw ang kukulektahan mo? Di ba? Kaya ng ibang araw ng koleksyon lalabas. Mali lang kasi pagkaunawa niya. Ngayon, para lang maliwanagan si Kabularan, basahin natin sa English, kapatid na Joseph. Opo. Ito po nakasulat dito. Now, concerning the collection for the saints. Ayun. Nakalagay pala dyan talaga, koleksyon Opo. Tungkol sa ambagan, concerning the collection. Yung palang ambagan na nakalagay sa Tagalog, sa English, koleksyon yun dito naman dito naman sa isa pang salin ng Biblia, with reference to the collection for Christ's people. Ayon. Doon naman sa isa, now, about the contribution for God's people. Ipaano nyo yung 26 translation, kapatid na Joseph? 26 na. Sabi naman doon sa isa, now, about the money you are collecting to send to the Christians in Jerusalem. Ayon. Ito ay mga iba't ibang tali ng English. Nakalagay talaga, collection, kapatid na Joseph. Ano? Opo. At dito naman sa isa pang sali ng International.
Ito naman ang New International Version. Now, about the collection for God's people. Collection talaga yung linggong tinutukoy Kinukolekta pag linggo. Kailan mo isisimpan at ibubukod? Natural bago dumating ang linggo. Hindi ba yun ang logic noon, kapatid na Joseph? Tama po. Ang katunayan, miski dito naman sa Kastila, kay liwanag sabi ni San Pablo, "Cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas." Tinan mo, sinasabi rito sa Kastila, cuanto a la colecta, tungkol sa koleksyon talaga. Sa Tagalog, ang pagkakasalin lang ay abulo yan, tungkol sa ambagan sa mga banal. Pero sa English, sa Kastila, at sa iba't ibang salin ng English na Biblia, koleksyon talaga. Miski dyan sa dala-dala dyan, kapatid na Joseph. 26 translation po, Brother Eli. 26 translation, koleksyon din ang sinasabi ng karamihan. Nagkakaisa po rito ang 22 translations tungkol po sa collection. Ngayon po, meron pong 4 na binabanggit na iba pa po. Meron po dito, yung isa nakalagay, in aid of God's people. Yung isa naman, now as far as the fund for Christians in need is concerned. Yun namang isa, with reference to the collection for Christ people. Kaya nga sabi ko sa iyo, yung 26 translations, 22 of those translations ay Nagkakaisa. mga nagkakaisa sila na Collection. yan ay koleksyon. Opo. At kung babasahin pa rin dyan sa emphatic diaglot at saka dyan sa yung World Interlinear at saka dyan sa yung kapatid na Luz, yung interlinear nating malaki dyan na pakibasa mo at koleksyon pa rin ang sinasabi. Sige, habang binubuksan sa niyo yan, Greek ito at saka sa Hebrew. Opo, ito po namang ang Biblia naman, New Filipino Version, Brother Eli. Ganito po naman, tungkol naman sa paglikom ng tulong sa ibang anak ng Diyos. Gawin din ninyo ang ipinagagawa ko sa mga iglesia ng Galacia tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ang paglikom. Opo, paglikom. Yung paglikom ang usapan dyan Yung koleksyon O pakibasa mo dyan, Sister Luz, dyan sa Greek Interlinear. Yung kahit hindi ka marunong ng Greek, yung nasa ilalim ng Greek na katumbas sa English. Opo, dito po ang nakalagay, yung sa ilalim po ito, about and the collection for the saints as I charge the churches of Galatia. Ayun. Diyan, collection pa rin ang sinasabi. Opo. Kaya tama talaga na yung ating sinasabi na ang araw ng linggo, yun ang koleksyon, yun ang araw ng pag-aabuluyan ng mga magkakapatid sa iglesia. Opo. Bakit sinabing tuwing unang araw sa linggo? Kasi hindi naman dapat na pati Huwebes pa'y kolektahan mo. Bakit po? Aba, Wala sabi sa nga, Biblia. tuwing unang araw ng linggo, koleksyon di ba? Koleksyon tuwing unang araw sa linggo para wag nang gumawa ng ambagan. Pagparehan ko, sa makatwid, sapat na kay San Pablo ang kumulekta ang mga kapatid ng tuwing unang araw sa linggo. Samantalang sa kanila kasi, kaya nila tinututulan yan diwa na yan ang nasa Biblia, kasi kukolekta sila anumang araw, kapatid na Joseph. Pero dapat anumang araw, pero dapat linggo, kapatid na Eli. Sa kasamaan palad, ay kumukuha din sila ng linggo. Kaya kung ating iisipin, kapatid na Josel, yung salita, yung kasing practice nila, hindi nila kasi mapapatunayan sa Biblia kung ibabatay nila talaga sa Biblia. Dahil ang sa Biblia, ang koleksyon, tuwing unang araw sa linggo. Yung ibang araw, yun ang mga araw ng pagbubukod. Sila'y dinagdagan nila. Dinagdagan nila, may Huwebes pa sila, may Miyerkules pa sila, meron pa silang Santa Cena, meron pa sila, pati pala naman yung ordinasyon, may abulo yung pa rin, kapatid na Josel. Kahit nga daw po anong araw, basta ang nag-officiate yata si KFD, may abulo yan. At katunayan pa ng mga bagay na yan, ito po'y galing din sa kanila, Brother Eli. Pasugo, September-October 1989. Sa pahina 22 ay ganito po ang ating mababasa. Kaya may mga isinasagawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa panahon ng pagsamba.
Itinatagubilin sa mga pag-aaral sa pagsamba na hindi dapat kalimutan ang pag-aabuloy na siya rin kinalulugdan ng Diyos. Anumang araw, ang ating pagsamba ay isang bahagi na nito ang pag-aabuloy. Talaga wala patawad. Anumang araw. Anumang araw. Samantalang sa Biblia, tuwing unang araw sa linggo. Palagay ko, magkalayo ng frequency si Pablo at saka itong mga iglesia. Kasi kung ang araw talaga ng Biblia, kahit anong araw, hindi na sana i-specify ni Pablo na tuwing unang araw na sa linggo. The mere fact na i-specify niya tuwing unang araw sa linggo, nire-restrict niya yung pagkolekta ng pagkolekta sa mga miyembro dahil hindi malupit at hindi matakaw sa pera si Pablo. Kaya sinabi niya tuwing unang araw sa linggo, para huwag nang gumawa ng ambagan, pagparihan ko. O hindi, para wala, nire-restrict niya yung iba't iba pang mga kung ano-ano pa na yan na ipapatupad ng pangangasiwa. Hindi ba, kapatid na Joseph? Tama po yan. Sila naman, sa diwang pinipilipit nila, pinalilitaw nila na hindi pala pag-aambagan na aktual yung linggo, pero meron silang aktual na ambagan pag linggo. At kumukolekta sila bukod sa linggo at anumang araw. Paano po yun? Paano yung kapatid na Joseph, halimbawa? Kung totoo nga, na-collection pa lang yung linggo talaga ng kahit hindi. Ang araw-araw ngayon ng kanilang ginagawang abuluyan, ibig ba sabihin yung sinimpan mong isang araw lang ang pagsisimpan, paano ka makapag-aabuloy ng araw-araw? At isipin mo pang wala ka naman trabaho paglinggo. Anong isisimpan mo doon sa paglinggo? Talaga nga yung linggo, collection na yon nung isinimpan mo nung mga nagdaang araw ng buong linggo. Di ba? Oo. Kaya nga lang pinipilipit nitong sila Kabularan yun. Makatutol na lang kay kapatid na Soriano. Gusto nilang mailusot yung mga nila, abulo yung ipinatutupad. At alam mo, meron pa sinabi ang magkakabarkada na yan ang aral daw natin ang pagkakatipoy linggo lang. Ko, ba't na-iskipan ba yun? Sa gawa ng mga apostol. Mga talatang 44 hanggang 46 po yan na nabasa rin po niya na doon hindi nga minsan lang sa isang linggo. Isa pa nga po yun sa mga naghahayag na mali ang itinuturo ni Mr. Soriano na ang pagkakatipon na dapat isagawa linggo lang ng mga nasa tunay na iglesia, linggo lang. Tinan mo yung katarataluhan niyang pinagagagawa nila yan. Wala naman kaming aral na ang pagkakatipo ni linggo lang. Opo. Kapatid na, sige nga, kayo nga. Wala. Nako magagalit ng mga miyembro sa inyo yan. Ang sinasabi natin, yung abulo yan, linggo. Di ba? Pero wala tayong sinabing ang pagkakatipo ni linggo lang. Paratang na naman yan, dinagdag na naman. Alam mo, hindi na ako magtataka rito sa mga ito. Kung yan mga yan isang araw talampakan pati yung hindi natin ginawa papagawa sa atin nag-umpisa nang maglabas ng papeles na wala naman akong pirma sa akin inihaatang kapatid na Joseph ang kinapilit sa inyo. Malay mo kung mag-iimbento ng kung ano-ano yan tapos ipaangkin sa atin, di ba kapatid na Joseph? Opo. Kaya masasabi natin ganito, no? Wala tayong aral na sinasabi na ang ating pagkakatipon linggo lang. In fact, may mga bisita tayo dyan siguro na nakasaksi na meron tayong prayer meeting pagka Miyerkules. Opo. Merong iba sa mga lokal, hindi magkakasya sa lokal. Imbis makapagdalo sila ng Miyerkules, Huwebes naman sila dumadalo. Dahil ini-arrange yan batch by batch para magkasya sa lokal, kapatid na Diyos. No? Pero saksi ang ating mga kababayan, pati ang ating mga kapatid, na yung pagkakatipo ng Miyerkules at saka Huwebes na mga prayer meeting, walang abuluyan yun, kapatid na Joseph. Ay, wala. Pero may pagkakatipon tayo ng ganung araw. Pero walang abuluyan. Di kagaya nila, tig magkakatipon, ay talagang walang kaligtas-ligtas yung pera. Anumang araw. At katunayan nga, kapatid na Josel, na nagsisinungaling na si Kabularan dyan sa takbo na yan. Mismo, yung binabasa niya kaninang yung sulat ng isang komite na tumutulong sa Channel 29 nung araw, nakalagay doon, binasa niya kanina ng letra por letra na ibibigay sa manggagawa kung Miyerkules. Kaya, may pagkakatipon. Alam niyang may pagkakatipon doon. Na Miyerkules. Opo. Kaya doon nga pala ibibigay sa manggagawa, Miyerkules.
Paano mo ngayon sasabihin? Di halatang nagpapasama na lang. Paano sasabihin na tayo ang tinuturo natin walang ibang araw ng pagkakatipo kundi linggo, ano kapatid na Diyos Opo. Actually, minsan may mga nagpapasalamat na kapatid na itinataon nila doon sa mga araw ng piyesta opisyal. Halimbawa ay kagaya doon sa 12 ng Hunyo. Hindi naman linggo basta yung 12 ng Hunyo, no? Pero kung yun piyesta opisyal, itinataon to ng mga pagtitipon. May mga special prayer meetings, may mga special sessions ng pag-worship services. Hindi naman linggo natin ginagana, ano kapatid na Joseph? Tama At po saksi dyan ng kapatiran. Kaya alam mo, ang mga kapatid hindi mapaniniwala ni Bularan. Kaya wala siyang makukuhang kapatid natin. Yung matino, nakakuha man siya, tinapon sa basurahan. Di ba? Kaya Kabularan at Karinet, Karamil, ako sa inyo, nanya namin kayo. Alam nyo, padoktrina na kayo! Huwag na kayo magpa-delay-delay. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Sumabay na kayo sa mga miyembro nyo na naliwanagan na. Dito lang, panauhin natin. Tanaw ko po yung panauhin natin Iglesia ni Cristo sila, isang sambahayan sila. Sumabay ka na sa kanila. Lunes ang umpisa. Ayan sila, Ay, nako. Sumabay ka na at Lunes ang umpisa, alas 7 ng gabi. Total, ang Sa programa lahat ng nyo. coordinating center. Total, ang programa nyo, alas 3 naman pwede naman kayo. Diba? Pwede kayong dumalot. Welcome kayo. Kaya lang iwan mo paniniwala mong mali. Kabularan. At pipilit mo pang linggo lang. Ganun, no? Ba? Ano raw? Ano raw, Brother Joseph? May side comment po yung panawin natin kasi bawal daw po kasi may lambong. Dapat daw magtanggal ng lambong. Hindi. I-excuse na natin si Kabularan na muna. Total, hindi pa siya kaanib naman. Diba? Kapag naanib na siya, hindi na tayo papayag maglambong siya. Oo. Ganun na muna, Kabularan. Pero welcome kayo. Hindi man kayo magbabayad. Lalong di namin kayo pag-aabuluyin dahil hindi kayo miyembro. Makakatikim ka pa ng merienda namin. Kabularan. Pagtsagaan mo lang. Gusto niya humili ng Biblia, may Biblia po siya. Ganun naman At huwag mong ipilit sa amin na ipaangkin mo kay Brother Eli ang sinasabi nyo na yan. Na di umano. Sabi ni Brother Eli, ang pagkakatipon linggo lang. Wala yan Kabularan. Dapat talaga padoktrina ka na sa Lunes. Diba? Tuloy natin, kapatid na dyan. Tayo. Ang paghahandog po sa Diyos ng hain ng pagpupuri, bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan, tulad ng panalangin at pag-awit ng pagpupuri sa Diyos, isinasagawa po sa pagtitipon. Yun ang pagsamba na binabanggit po rito, pagsambang pangkapulungan. Diyan din, ayon sa binasa ng kapatid na Ramil, isinasagawa po ang pag-aabuloy. Sa makatwid, binibigyan diin natin sa ating mga taga-subaybay, kapatid na Rene at kapatid na Ramil, kung kailan isinasagawa ang pagsamba na pangkapulungan, doon dapat isagawa rin ang pag-aabuloy. At ganun ang ginagawa po sa Iglesia ni Cristo. Pero sabi po ni Mr. Sorian, bakit po? Huli na. Kung kailan daw iginasagawa ang pagsamba ng pangkapulungan, doon din iginagawa yung pag-aabuloy. Inalis na yung nasa 16:1-2 ng Korinto. Na ang pagkukolekta tuwing unang araw sa linggo, inalis na nila yon. Pinalitan na nila. Kahit kailan sila magkatipon, ay doon magkukoleksyon sila. Yon, ang ibig sabihin dyan. At yan naman ang sinasabi ni kapatid na Marcos, kapatid na Josel, At pati nga araw ordinasyon may abulo yan pa Meron po. Baka naman ang meeting ng ng kadiwa may abulo yan din, kapatid na. Pre, mawawalan ba yun? May meeting din ng binhi. Baka pag nag-meeting yung binhi, may abulo yan din. Ganun ang nangyayari. Yun ang kanilang gustong patunugin doon sa Hebreo 13:15 hanggang 16 Kung kailan daw isinasagawa yung pagkakatipon, doon daw ginagawa yung pag-aabuloy, kapatid na Joseph. Pero palagay ko gusto ko basahin natin yung 13:15 ng Hebreo hanggang 16. Ito po nakasulat. Sa pamamagitan nga niya,
ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ngayon, sa mga gayong hain ng wika, yung paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy, sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Opo. Wala tayong tutol dun sa talata dahil yun ay talata ng Biblia, kapatid na Josel. Opo. Pero ang tutol natin, yung pakahulugan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Diyan sa talata na yan, kapatid na Josel. Lumalabas kasi diyan, pinatutunog nila yung paghahandog ng pagpuri ng mga labi. Kasama na agad doon yung pag-aabuloy pagka naghahandog ka ng pagpuri ng labi. Kung ating babasahin uli, kapatid na Luz, hindi naman magkasama agad Pakinggan nyo sa 15 muna. Sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ayan. Dito ba sa programa natin, kapatid na Josel, naghahandog tayo sa Diyos ng mga pagpuri sa Diyos na sa makatwid baga yung bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan? Opo. Aba, yan nga lagi natin sinasabi sa ating programa. Pagka si Kabularo nang gagawa, pati rito, mag-aabulo yan tayo. Oo. Di ba? Kailangan. Kasi tuwing maghahandog ka ng papuri sa labi mo, na bunga ng iyong labi na nagpapahayag ng pangalan ng Diyos, pati sa preaching naman, ginagawa mo yung paghahandog ng papuri sa Diyos at saka yung pagpupuri ng iyong labi sa Diyos. Miski sa preaching activities, ginagawa yung kapatid na Diyos. Opo. Lalabas niya, mag-aabuloy ka rin. Di ba? Kasi dinuduktong nila yung 15, dinuduktong na nila agad sa 16 para magkaabulo yan. Tuwing magkakatipon sila. Huwag nating kalilimutan, mga kababayan, ang sinasabi ng Biblia tungkol sa koleksyon o abuluyan o ambagan sa mga banal. Gagawin ng wika niyong iniuutos ko sa iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa'y magbubukod magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. Yung gininhawa mo sa isang linggo, na mula doon ay nagbukod ka at nagsimpan, kukolektahin yun tuwing unang araw ng Sanlinggo. Kaya mali yung pakahulugan nila na tuwing magkakatipon, mangungulekta. Kasi, alam mo, maraming pagkakatipong ginanap ang mga unang Kristiyano pero hindi nangulekta, kapatid na Luz. Kung yun ang talagang kahulugan, na tuwing magkakatipon at magpupuri sa Diyos, mangungulekta at mag-aabulo yan, lalabas ang mga unang Kristiyano, mag-aabulo yan araw-araw. Di ba? Magiging nonsense ngayon yung sinabi ni Pablo pagka silang paniniwalaan natin ang paliwanag ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Di ba? Kasi lalabas yung mga unang Kristiyano kasi araw-araw nagkakatipon sa templo kung ting magkakatipon na mag-aabulo yan, mababaliwala ngayon yung magbubukod ka pa't magsisimpan at sa linggo mo ibibigay. Araw-araw naman pala pwedeng kolektahin di ba, kapatid na Josel? Mabuti basahin natin, kapatid na Willie, yung prueba na yung mga Kristiyano nung araw nagkakatipon araw-araw pero walang abulo yan. Basahin natin. Yan po'y nasa Gawa sa 2:46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Hindi lang pala sila sa templo nagkakaisa, kapatid na Willie? Opo. Pati sa bahay-bahay, nagkakatipon din sila, nagpuputol-putol din sila ng tinapay. Tapos? At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Ano ginagawa? At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Sa 47. Na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Ayun. Yung pala, pag nagkakatipon pala sila sa templo at saka sa bahay-bahay, nagpupuri sila sa Diyos. Apo. Asan ang abuloy dyan? Meron ba silang may inulit bang
May iniulat bang nag-aabuloy sila ron? Wala po. Wala naman eh. O, diba? Pero pinaratangan pa tayong may daya raw. Bakit ba naman daw mag-aabuloy pa yung kanila raw pag-aari sa kalahatan na ipinagbili na nila ang kanilang ari-arian. Kaya may daya daw ako kung magpaliwanag Hindi daya yon, walang daya ron. Ito panahon na nagsama-sama na sila, no? Nagkakatipon sila sa templo. Wala silang abuluyan. O ngayon, ano pa kaya-abuloy nila? Wala na silang binagbili na nga nila lahat yung kanilang pag-aari. Yun daw ang dayang sinasabi ko. May daya raw yun. Wala naman daya yung sinabi natin Yun ang nasa Biblia no? Pero hindi naman dito nagwakas ang kasaysayan ng Kristyanismo. Hindi ba kapatid na Joseph? Opo. Kapatid na Willie? Opo. Ang katunayan, after this, dumating yung dispensation ni San Pablo na nagturo siya at nangaral sa mga hintil. Kaya nga ang hintil na taga-Korinton dati at ang mga dating taga-Galasyang mga hintil, nang maanib na sa iglesia, inutusan niya tungkol ang wika sa ambagan sa mga banal, gagawin ninyo gaya ng inyuutos ko sa iglesia ng Galacia tuwing unang araw ng Sanlinggo. Yung sila'y magbubukod sila, magsisimpan sila, ikukolektahin yun tuwing unang araw ng Sanlinggo. Nakasulat sa napakaraming salin ng Biblia, koleksyon mula sa Grego, kapatid na Willie, at hanggang dito sa mga bagong salin, koleksyon ng tinutukoy tuwing unang araw ng Sanlinggo. Edi lalabas linggo nga nagko-koleksyon. Nagtatipon man sila, anumang araw sila nagtipon, linggo ang koleksyon. Hindi naman araw-araw at tuwing magkakatipon koleksyon. Masyado namang halatang-halata namang katakawan naman yung tuwing magkakatipon kukolektahan mo yung mga tao. Diba? Pwede naman palang araw-araw, ba't pa po binanggit na tuwing? Oo, lalabas irrelevant na banggitin pa yung kung araw-araw pwedeng mag-abulo yan. Di ba kapatid na Joseph? Yan ang doktrinang sinasabi sa Biblia. We are very sorry sa mga iglesia ni Cristo. Nakatagpo kayo ng mga pastor na walang patawad, talagang araw-araw magkakatipon kayo kukolektahan. We are sorry for you. Lalo na yung nagte-text sa amin na pinagbabantaan ako, awa-awa ka naman kapatid. Dalangin ko na sana magliwanag ang isip mo. O yung gusto nilang lumutang. Linggo lang ang pinatutunog yung unang araw ng Sanlinggo. Pero pansinin po ninyo, babasahin sa atin ng kapatid na Ramil. Pakinggan po natin itong unang Korinto 16:1 hanggang 2. Dahil mo na kapatid Joseph. Ngayon, linggo lang daw ang pinatutunog natin. Linggo lang naman talaga nandun at nakatunog talaga. Baka naman kayang patunugin ni Ramel ng Webes. Patunugin mo. Patuloy natin yung kanyang sinasabi. Pinatutunog daw natin linggo lang. Okay. Mga iglesia ng Galacia, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kaniyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Ang pinatutunog lang dito ni Danny Navales at ni Soriano, yung termino po rito na tuwing unang araw ng Sanlinggo. Napaka mandaraya na gumamit ng talata ng Biblia. Ikaw ang mandaraya, kung di ka naman mandaraya, tinan mo unang araw ng Sanlinggo lang ang nakasulat sasabihin mo, pinatutunog namin unang araw ng Sanlinggo. Yun lang naman talaga nakasulat paparatangan mo kung mandaraya, ikaw nga manluloko dyan ni tunog, ni diwa, wala naman yung Huwebes Walang Huwebes dyan. Ano ba ang patutunugin mo kung di nandun nga sa tunog? Opo. Ang tunog ay tuwing unang ikaw nga ulit ang bumasa kapatid na Joseph dyan sa English rendition. Kung hindi nga yung talagang tumutunog dyan ito yung unang araw sa linggo. Ganito po ang sinasabi dito, 16:1 hanggang 2. Now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store
as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So, there be no gatherings when I come. Ayaw na ni Pablo no kolekta ng kolekta. Ito naman makakabarkada to, gusto, kolekta naman ng kolekta. Kaya ayaw nila patulugin ng linggo. Dahil mababawasan yung koleksyon nila, hindi nila kaya patunayan yung Webis. Wala yan ang usapan dyan. Asan yung Webis dyan? Oy. Tuwing araw ng unang araw sa linggo, yun nga ang matunog na matunog dyan. Malabas, Brother Danny. Sira mga patulog ng mga ito eh. Ang gusto mong patunog, tutol ito si Ramil doon sa talagang tumutunog. Ano gusto mong tumunog? Ala ka naman katunog-tunog. Kumbaga bahaw ito. Ikaw mas may tunog ka, Brother Danny. Tanong ko sa akin. Bakit po? Kasi lata ka raw ng bagoong. Tutunog yung kapatid ni Josel, di ba? Lata ba namang walang laman eh. Tapos lata lang pala. Ba't na naman gigil na gigil sa akin? Oo, yan ang, biro mo, ang masama dyan, baka naman nilaktawan mo kapatid na Josel, baka naman nakalagay dyan, tuwing unang araw ng sanglinggot Hoybis. Wala ba diyang Hoybis? Ikaw naman, ano naman ang palagay mo sa akin, si Panonsilyo? Upang maalaman mo. Ano yan? Akala ko tuloy sino kasi oo, sa tunog siya nagbabatay. Ako. Ano yan? Ako nga, wag mo ipaparis din sa mga yan. At walang ganyan itinuturo si kapatid na Eli sa atin. Oo. Talaga kung alin yung tunog, yun ang atin dapat at pakinggan. Brother Eli. At ang tunog sa talata, ito yung unang araw sa linggo. Ano pinapatunog na sinasabi nito mga mokong na ito? Oo, kasi sila. Talagang yun ang nandun sa tunog eh. Ito yung unang araw sa linggo eh. At ang ayaw, eto ba, may bawal na tunog yan. Ano po? May bawal na tunog. Ano po? At yung unang araw ay kanan sa linggo upang wag nang gumawa ng anumang ambagang pagparehan ko. Di ayaw niya na ng tunog ng Webes. Pagtunog ng Webes, Pagtunog ng Webes, ibang tunog na yun. Diba? Para ikaw wala nang ambagang pagparehan ko. Di ayaw niya ng ibang tunog, kapatid na Diyos. Opo. Sasabihin niya, pinapatunog daw natin linggo. Anong kalokohan niya? Mali yan, wala sa Biblia. Kung talagang nasa Biblia ang tunog, ito yung unang araw ng sanlinggo, tutunog yan. Mali na to. Kahit saan mo dalhin itong mga nagkakabarkada ito eh. Kaya hindi nga sumasagot eh. Pagkatapos ng isang issue, sasagutin natin, hindi na sila sasagot kapag na Diyos eh. Alam na nila kasing ipit na sila. Opo. At mayroon pa nga yata sila kapatid na Marcos na labas ng pahayag na noon naman ay hindi sila nagpapatunog ng Webes eh. Hindi, ang pinapatunog nga nila tuwing magkakatipon eh. Ano bang araw? Halimbawa, nagkatipon ng linggo, umaga. May abulo yan May abulo yan. Pagka mamayang gabi nagustuhan mo uling pumunta, mag-aabuloy ka uli eh. Hindi ka magsasambay, mag-aabuloy eh. Di ba? Opo, bahagi daw po ng Bahagi raw ng pagsambay, magsasambay, mag-aabuloy eh. Di kung halimbawa po, 3 beses kayo nagkatipon maghapon, 3 beses kayo mag-aabuloy. Oo, halimbawa, nagkatipon yung binhi sa umaga. Bukas sa hapon naman nagkatipon naman yung officer. 3 beses ka mag-aabuloy. Hindi po pala nangingilin yung mga yan eh. Walang pahinga. Ang iglesyang walang pahinga. Walang pangongolekta. Ano yan? Walang pahinga sa pangongolekta. Oo, nako. Tama-tama yung nasa Biblia, kapatid na Diyos. Ano ba? Alin po yun? 56:11 ng Isaya. Ito po sinasabi dito sa 56:11 ng Isayas, ang sabi po ay ganito: Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan, at ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan. Hindi pala naman nabubusog, kapatid na Josel eh. Yung mga asong matatakaw. Kaya wala nga pahinga yan sa kakukolekta. Pati nga hindi tunog eh, pinapatunog eh. Ang tunog lang naman talaga ting unang araw sa linggo, di ba? Oo. Nako, sila eh. Ang ting unang araw ng Sanlinggo, hindi pwede sa kanila. Sa kanila lagi, ano mang
anumang araw. Yan ang nasa pasugo nila eh. Baka pinalitan na nila, anumang araw ng isang linggo. Hindi sila pwedeng sumamba ng walang abuloy. Ganun ang tamang translation pag pinapabasa. Opo. Tungkol ka sa ambagan sa mga banal, anumang araw ng sanlinggo. Ganun, ano? Hindi na tuwing unang araw, kundi anumang araw ng sanlinggo. Yun ang tunog nila. Yun. Ayun. At pagka si Kabulan nagpatunog yan, chuchuwa naman yung dalawa. Meron pa ba dyan, kapatid na dyan? Meron po. Tuloy po natin, kapatid na Mel. Pakinggan natin yung iba't ibang nagsipagsalin kung paano nila isinalin yan 16:2 ng unang Korinto. Ito po nakasulat, sa bawat unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na nakatabi sa kaniyang sariling bahay. Yun ang sinasabing special place o tanging dako, sariling bahay. Tama nga po namang ibubukod muna sa sariling bahay. Dahil kung ang tinatalakay dyan ay pagkakalob na kaagad ng abuloy o handog, ba't sinasabi pa pong tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo'y magbukod na magsimpan. Magbubukod pala po eh. Sa sariling bahay. Kaya Sino mo nga yan? Sino mo? Nahuli na. Sa sarili mo palang bahay bubukod. Ba't sila dinadala sa central nila? Ayun nga po. Linggo pa lang ay kinukuha na nila. Dapat walang abuloyan ng linggo dahil nakabukod ay sa bahay eh. Oo. Dapat walang abuloyan ng linggo dahil sa bahay pala nakabukod. Opo. Alam mo, miski naman sa Kastila, nakalagay talaga ibubukod sa bahay. Kaya, yung buong linggo na yon nakabukod sa bahay. Pagdating ng linggo, saka mo ibibigay. Koleksyon na kasi yun. Koleksyon na yon. Ang sabi nito, pakinggan nyo, babasahin ko mga kababayan, no? Sabi dito, cuarto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa. Sa casa. Magtabi sa kanyang bahay. Sa kanyang bahay, en su casa. Guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Ayon. Itatabi sa kanyang bahay. Galing doon sa kanyang gininhawa, yung pagpapalang ibinigay sa kanya ng Diyos. Itatabi niya sa kanyang bahay. At yun naman ay kukolektahin paglinggo. Hindi tamang-tama talaga yung ating paniniwala. Labag, hindi kagaya nung kanilang paniniwala, labag sa Biblia, na pinalilitaw nitong mga ito, itatabi raw sa bahay yung pera. Tuwing unang araw ng linggo. Bakit kinukuha nyo na sa bahay pala pinapatabi? Ano ba naman kayo? Kontra nga. Hindi naman yung ginagawa nila. Ilalagay pala sa bahay, ba't napunta sa kahon? Ano ba yan? Sinilo pa talagang bahay, Papa? Sinilo na naman nila yung sarili nila dyan eh. Paano ngayon yan? Ako po, napakarami nyo ng tambak na yan ah. Kumbaga sa basketball tambak na ang pogi points ngayon. Paano yan? At pinapaalala namin sa inyo, minsan pa, na napakarami ng mga puntos na hindi sinasagot nitong mga ito. Ang ginagawa ho nila ay patalon-talon sila ng mga paksa araw-araw na sa kagustuhan nila, kapatid na Willie, si Luz Bradani, na makaiwas na sagutin si Brother Eli sa mga nakabinbin na assignment. Assignment. Nasukol kasi sila eh. At ang kanilang sinasagot ay yung inilagay nilang multo, sabi ng kapatid na Soriano, na yung multong hindi naman natin i-stand, yun ang inuupakan nila ng inuupakan. At ito, sa ating mga kababayang nakamonitor sa buong Pilipinas at sa kanuglog na bansa, ito po'y pagliliwanag sa isang paraang parehas. Kinatutugtog natin ng tuloy-tuloy. Walang cut ito, kapatid na Josel. Yung buod nung kanilang sinasabi, para maipakita natin na parehas, na wala tayong layong magpasama ng kapwa. Ang sumisilo kay Kabularan at sa kanyang kasama na si Panonsilio at saka si Parba ay yung kanilang sarili mismo mga sinasabi. Kaya dyan na sila lalong lalalim. Tignan nyo, napansin ng kapatid na Eli na kung totoong isisinop nga o isisimpan ay sa bahay tuwing unang araw ng sanlinggo, ba't naman napunta sa kahon ng Iglesia ni Cristo yung pera tuwing unang araw ng sanlinggo? Kasi matagal na, bata pa ako, no? Opo. Nung ako'y nag-aaral ng high school, kumukuha ako ng Spanish na kapinasunog. Spanish 1, Spanish. Opo, meron nun yung science school. Binabasa ko na yung Biblia ng Spanish.
Natatandaan ko, Ensukasa nakalagay. Inyong bahay. Ibukod na sa bahay. At pagdating ng linggo, saka nga dadalhin. Sila naman, ibubukod pala sa bahay. Gumamit pala ibang translation, ano? Opo. Yung sasaksi ni Jehovah na laid by him in store in a special place. Ano kaya yung special place na yun? Yun kaya ang bahay. Binasa doon sa isang English translation. Sa bahay pala, ba't kinukuha nyo? Sabi ng Diyos, sa bahay pala. Nako po. Ayan. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.